Maging berean ka. Ang kulang sa churches ngayon, yung nagsasaliksik. Kung meron mang nagsasaliksik, kakaunti. Kumpara sa porsyento ng buong church, umaapaw sa dami ang tao, pero mangilan-hilan yung nagsasaliksik. Kaya mga magulang, ang utos ninyo sa inyong anak, malaking bagay yan. Yan yung kumpletong training sa church. Ang iba kasi tugtong lang ang training, o iba mag-MC. Paano mo makuha maging berean ka? Ang wise virgin, willing silang maging berean para makuha nila yung kumpletong revelation. Mga hentil tayo na hindi tayo lipi ng mga Judyo. Hindi tayo ang original na may karapatan sa kaligtasan, pero binigyan tayo ng karapatan. May mga tao kuha na dapat nila, pero dahil lang sa Nicolaita, lukewarm hindi nila makuha. Paano mo makuha maging berean ka? Ang wise virgin, willing silang maging berean para makuha nila yung kumpletong revelation. Paano mo makuha maging berean ka? Ang wise virgin, willing silang maging berean para makuha nila yung kumpletong revelation. Panginoon, magandang gabi. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami po'y pinagtipon-tipon mo na makadalo po kami sa camp meeting dito sa Green Park, Cavite, General Trias, kasama po ang ibang mga kapatid na end time, ibang mga ministro, Panginoon. Gayon din po ang mga young people nila, Lord, na makahalubilo po namin sa pagkakataon na ito. Nawa po ang broadcast po namin ngayon na Sabado Tanungan ay makapagbigay ng kalakasan po sa bawat taong makakapakinig nito, Panginoon. Salamat po sa pag-ingat mo sa amin, sa pagdala po sa lugar na ito. At ganoon din po sa aming paghiwa-hiwalay at pag-uwi po namin bukas, Panginoon, para sa huli namin gawain. At Lord, salamat po sa pagbibigay mo po ng proteksyon, gabay, at pagpapala, Lord, na natatamasa namin, Panginoon, kahit hindi po kami karapat-dapat, pero pinagkakaaluban mo pa rin po kami, Panginoon, para makasurvive po kami araw-araw. Sinisikap namin, Panginoon, na pagandahin po ang iyong broadcast dahil naniniwala kami, Lord, na ito ay ministry mo, ito ay programa mo, Panginoon, na makakatulong po sa aming spiritual na katayuan, hindi lang po sa physical, Panginoon. Patatagan mo po kami, Panginoon. Palagi mo kaming bigyan ng kalakasan, Lord, na maging matibay po kami sa pananampalataya namin sa mensahe mo. Lalo na po sa Hukom Ministry, marami mga detractor, pero sinisikap namin, Lord, na paglabanan yun
At maitayo namin, Panginoon, manindigan kami sa mensahe mo, Lord. Hanggang sa paglaki po ng aming mga anak, ipagpapatuloy po ang programa mo, Lord. Kahit mawala po ang mga nauna dito, Panginoon, pagpapatuloy po namin, Panginoon, ang mensahe mo. Hanggang sa makita namin si Yeso Kristo. Kung kami man po ay sasama, Panginoon, sa rapture. Ito lang po ang dalangin ko. Binabalik ko po sa inyo ang papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede ba magkaparehas ba si Kristo pati si Melchizedek sa kalagayan ng pagka-Diyos? Hindi, mas mataas ang pagka-Diyos ni Kristo kay Melchizedek. Sa unawa nila, si Melchizedek mas mataas kasi siya raw ang Diyos Ama eh. Extreme oneness. Pero, kung tipot larawan, hindi pwedeng masigit ang tipo sa tinitipo. So, yung mas mataas ang tipo sa tinitipo, mas mababa ang tipo sa tinitipo. Yung tinitipo si Kristo, mas mataas ang tinitipo. Kaya yung pagka-Diyos ni Kristo, yung namana niya, mas nauna yan kay Melchizedek na tao na. So yung original na nagpagawa ng Melchizedek, yung Diyos mismo, pero may taong ginagamit. Yung taong ginagamit, hindi mas mataas yan. Si Kristo yung panganay. So, na kay Kristo yung anointing na mas mataas. Segunda na lang yung iba. Bakit kailangan natin mag-celebrate ng New Year? Yun, ganda ng tanong ko. Yung tanong ni CJ. Oh, ganda ng tanong ko, sabi ni Brother Rep. Merong New Year ang Diyos, merong New Year ang sanlibutan. So, ang Diyos na parang ganoon din sa Christmas eh. Meron tayong Hanukkah dapat. May counterpart ba? Ano ba yung mensahe ng Diyos? Ito next year siguro itong hindi na Hanukkah, yung Winter Solstice Festival title natin before Nimrod. So tingnan niyo tong outline. Merong yung present modern, yan yung Roman calendar natin. Yung letter B, Jewish calendar, may tinitipo ang Diyos sa fall and spring. Yung spring and fall, yan ang ginagawa ng Diyos na New Year. Bago pa nagkaroon Roman calendar, yung mga iba-ibang bansa, nasa spring and fall din yung New Year nila eh. Walang January. Itong January kasi tumama yan sa winter. Pero yung ibang mga kultura, hindi yan winter. Tumama yan malapit sa spring and fall. Yung kanilang mga New Year. Bago pa yung Roman calendar natin sa present modern. Yung Roman calendar natin, yung kultura ng ibang bansa, may spring and fall festival din yan. Which is, minsan New Year nila yan. Itong Jewish na nakalagay rito, kukuha lang tayong mensahe sa Diyos. May tipot larawan yan. Celebration ba yan? Ang celebration natin hindi yung yung ginagawa ng paputok, kainan. Ang celebration, although yung Hudyo may ganyan Ang celebration natin, yung Passover, yung communion, yung DVBS, yung bahay-bahay, Feast of Tabernacle. Ang celebration natin dapat, kung paano natin gamitin yung type, yung kunin niya na mensahe, at ano yung dapat natin gawin sa kapatiran para makahabol sa paglago spiritual. Yan ang tamang celebration. Halimbawa, wala tayo sa camp meeting, nagbahay-bahay tayo dapat, yung mga mahihina. Ngayon, nasa camp meeting tayo, ang celebration natin ng New Year dapat set up, may maraming maipon na ka-sharing, na contacts, 2B, etc. EA1, ganyan. Yan ang tamang celebration. Bonus na lang yung kain, o meron pang family, fun activity. Bakit pa namin kailangan pang malaman yung mga iba't ibang New Year? Kasama ba yun sa kaligtasan? Ephesians 1:17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ayun. Sister Remy, kaya tayo na-convert para bigyan tayo ng revelation. Hindi tayo na-convert para mangmang, no? Nakikiselebrate ng kapos na unawa o maling Christmas. Isa pang talata, 1 Corinthians 2:13. 1 Corinthians 2:13. Which things also we speak, not in the word which man's wisdom teach,
but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. Atras 12, 11, 10. Atras. 12, 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos. Verse 12. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Verse 10. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ayun. So itong tinatalakay natin, malalalim na bagay ng Diyos, gusto ng Diyos, salitain natin. O, hindi tayo sasabay lang sa agos ng kamangmangan. Ibig sabihin, kailangan maging berean tayo. Bilang berean, nais mo yung malalim, nais mo makaganap sa sakdal na kalooban ng Diyos, yung sa abot ng kaya mo. Sa abot ng kaya mo. So yung nananadya na ayaw ko ng malalalim na bagay, hindi ka tunay na anak ng Diyos. So, sosyalan ng habol mo. Tayo, hindi tayo tutol sa social, gagamitin natin yung sosyalan para maging stepping stone. Sa Word of God, hindi pansarili, hindi barkadahan, kundi para maging bigay lugod sa Diyos. Meron din barkadahan, pero kaya itong New Year, kailangan natin revelation. Hindi dapat dalawa lang yan eh. Yung sanlibutan, mangmang. Yung ibang Christian, ayaw, sarado lang, defensive. Sarado lang. Ay, sanlibutan yan, tapos wala na. Pero may offensive. Ito yung offensive. Meron nakatagong hiwaga ng Diyos yan. Yung nakatagong hiwaga, yung spring and fall ulit. Bakit natin kailangan malaman yung iba't ibang New Year? Anong ugnay po nun sa salvation ng tao o sa message? Ang salvation ng tao pagkaberean, di ba? Ibig sabihin, may hunger ka sa word. May hunger ka sa revelation. I-reveal din ng Diyos para hindi ka maging mangmang. Bakit kailangan natin alamin yung revelation? Bakit kailangan alamin yung mga hiwaga, yung mga lihim? May lihim na inutos ng Bible talaga eh. Inutos ng Bible yung New Year ng Passover, ng spring. Yung communion. Inutos ng Diyos yan. O hindi yan yung parang walang kwenta. Sa matatang Diyos may kwenta yan. Gusto ng Diyos may kwenta rin sa atin. At pinopromote natin yan. Kasi yan ang type ng cell group. Maraming type yan eh. Alam nyo na yan, no? Maraming type yan. Yung cell group, yung pagkain, yung food in due season, yung Passover, yung kaligtasan. Kaligtasan yung Passover eh. Ang alam lang nilang kaligtasan, tanggapin si Kristo, wala na. Wala ka nang gagawin. Hindi mo na kaya alamin yan. Mali. Kung ikay tunay na tumanggap sa kaligtasan, tumanggap kay Kristo, magkakaroon ka ng hunger. Hunger dyan. Yung hunger mo dyan, yan ang kaligtasan mo. Yung pagsisikap mo na alamin at ituro yan at ipamuhay yan, yan ang kaligtasan. Yan ang selyo mo. At yan ang nakikita ng tao. O, konektado ba sa kaligtasan kung gagawin natin yan? O, yan ang tanda na ligtas ka eh. Yan ang tanda na natatakan ka ng Espiritu Santo. So may kinalaman sa word. Hindi mo nakikita yung Espiritu Santo, pero nakikita mo yung word. Nakikita mo yung buhay ng kapatiran. Buhay mo. O, diyan, ipakita mo sa buhay mo. Ipangaral mo, ipamuhay mo, makita nila. O, i-hukom ministry mo sa kanila. O, makikita nila. Kailangan alam natin lahat para maligtas. O, sinabi ko na dati, ang kaligtasan, di ba, Berean? Ibig sabihin, sinisikap mo. Ngayon, kung namatay ka, hindi mo naubos lahat. Basta nakikita ng Diyos, nagsisikap ka. Kahit hindi mo naubos lahat. Pero talagang gusto mong ubusin habang buhay ka. Gusto mo abutin lahat habang buhay ka. Parang sa Vikings, gusto mo tikman lahat. Kahit hindi mo natikman lahat, pero gusto mo pa rin. Sa piging ng Diyos, masarap lahat. Lahat ng pahayag niya masarap. Gusto mo maikot yan, gusto mo talaga ma-share yan. Paano yung iba na hindi naman nagsasaliksik, hindi nagsashare?
Yan yung traditional Christianity. Nakontento ka na sa alam mo. Ganyan yung mga tipo ng mga yung mga sacerdote na hindi sila interesado puntahan si Kristo. Nag-stagnant na sila, nasa ano na lang sila. Tumigil na sila. So huwag tayo titigil. Kahit hindi mo malaman lahat, pick upin mo. So ano siya, di lang siya sa knowledge na patungkol din sa puso. Hindi So sa hindi dami kailangan ng na knowledge, marami kang kundi sa alam sa puso na doctrine. hindi sa dami ng alam, kung hindi sa puso na gusto mo lahat. Gusto mo lahatin. Gusto mo, sinisikap mong maging malugod sa Diyos. So, kita mo naman kung sino nagsisikap, hindi nagsisikap. Kaya kailangan mag-akay tayo ng kapatiran natin. Pagkatapos ng kapatiran natin, nilabas na. Pero part ng kalooban ng Diyos, makipagkaibigan kayo, makipag-sharing kayo, magbahagi kayo. Kunwari, hindi pa nila alam yan, i-share nyo. O kung may alam sila, ninyo alam, tanong kayo, EA1, di ba? So, sana paka-invite pa kayo, no? O kaya parinig niya. Okay, so sana marami kayo maging kaibigan pagkatapos dito. Ano po yung hidden revelation ng New Year? Kung sa Christmas po, ang hidden revelation, diba niya, isang turo niyo po is merong Hanukkah. Saan pwede nating masik? Oo. Yung dinictate kong detalye doon sa outline, yan yung hidden. Actually, natalakay ko yan mga nakaraang mga araw. Ibig sabihin, dapat alam na nila, i-report na lang nila. I-report nyo rin dyan, no? So, itong mga hidden revelation, merong hidden yan sa timeline, may hidden yan sa message, may hidden yan sa gagawin. Halimbawa, New Heaven, New Earth, isa yan. Yung rebirth, isa yan. Yung birthday ni Christ, dalawang klaseng birthday ni Christ, kasama yan. Konektado din yung 2006 na tracks, konektado yun dito. So, itong New Year pala, konektado pala sa birthday ni Christ. Dalawang klaseng New Year, di ba? Spring and fall. Religious New Year, tsaka Civil New Year. Eh, ano yung nangyari sa mundo? Makita nyo sa mundo, parang, ano yan eh. Dati rin silang may spring and fall na unti-unti nawala. Na-replace na Roman. Hindi natin sinasabi masama Roman, pero alis ang focus nila sa spring and fall. Itong Rosh Hashanah, ito yung Civil New Year, ito yung Tabernacles, ito yung Fall New Year. Itong Roman, parang type to, itong type. Dating may spring and fall yung iba-ibang kultura. Bago naging Roman. Ang Roman kasi naging winter ang New Year. Winter yan. Kahit January 1, New Year, winter pa rin yan. 3 months yung New Year, yung winter eh. So, ang restoration tayo na, ang bride na ano, hindi natin binabawal gamitin yung Roman kasi yan ang ginagamit ng buong mundo eh. Ang sa atin, sa bride na, makita nyo yung type ng Diyos doon sa spring and fall, na New Year. May New Year sa spring and fall. Kasama na yung birthday ni Christ, kasama pa yung creation of the world, etc. So, ang history ng Roman, kung may pagkakataon mamaya, kung matanong na yan, paliwanag na yan, no? At iba pa. So, yan, may malalim na nakatagong hiwaga. Actually, maraming bagay, maraming nakatagong hiwaga. Dinadaanan lang natin to. Kung ikaw anti-message believer, kung tunay na naman na may legacy ni Barbara, may hunger ka. Kung paano may hunger siya. May hunger ka dito sa deep things of God. Okay? So, tayong nakapwesto mag-hunger at mag-share. Ipasa natin yung hunger na yan na maging bere yan ng iba. Hindi na nikulok. Yung course of Abidja, alam ko i-discuss mo dito. Yung tanong namin ni Yed na di kami magkaintindihan, pinakinggan na namin yung sagot mo tsaka yung scribe. Pareho lang naman yung sinabi mo, kaso di ko maintindihan bakit ang computation mo na biblical 3 years and a half ni Jesus Christ. Bakit yun ang basehan mo na para ma-compute ang birthday? Kasi parang mas madaling maintindihan yung course of Abidja kaysa sa 3 years and a half. So yung course of Abidja, alam niyo na yung technique. No? Gets ko na yung Brother F na
Pangwalo si Zechariah sa Corso Pabidja. At kung Okay, anong okay. buwan siya tatama. Pero yung di ko Okay. lang talaga mag-gets, yung Dito 3 na years tayo sa and a half 3 and a ni half years. Jesus Christ. Nung si Kristo ay nabautismuhan, may 3 record ng Passover siya sa ministry niya. O yan ang patunay na 3 and a half years. Bakit 3 Passover? Eh, namatay siya sa pangatlong Passover eh. So, Ibig sabihin, oo, 3 years pa nakapag-pass over si Jesus. tama. Yung huling Passover, yun ang kamatayan niya. So, yan ang ebidensya ng Biblia, ebidensya ng ibang ministro, ng scholars, na 3 and a half years nag-ministry si Christ. So, mula ng binautismo siya, hindi naman yung Passover eh. Okay? So, kailan ang Passover? I-trace nyo na lang sa Gospels. 3 Passover. Ang huling Passover niya, this will be the last. Yan. E di Google nyo rin yan. Ako nag-aaral din ako sa Google. Nag-EA1 din ako eh. Nag-aral din ako sa EA1 eh. Hindi, bago ka mag-enjoy ng, ang balance, mag-enjoy ka ng 2A, i-complement mo ng EA1. So, itong EA1, namumulot tayo sa iba. Ang tunay na Berean, kumikilala na namumulot tayo sa iba. Okay? Bago ka bigyan ng Diyos na special na revelation na ikaw lang meron, kailangan marunong ka mag-acknowledge na may natutunan ka sa iba. Itong 3 Passover, yan na yung kalahating taon. Okay? So itong Course of Abidja, pwedeng patunayan sa Taglagas siya pinanganak. Okay, Taglagas. Bukod sa type, ang daming type niyan eh. Bakit diyan siya pinanganak, diyan siya namatay? Gusto ko ibanggitin yung turo ng ibang end time kasi memorize lang kay Barbanam eh. Yung tinuturo nila, kinukot nila kay Barbanam na April pinanganak si Jesus Christ sa laman na. Siyempre, wala sa laman. Di pa nila abot yung spiritual. Ang lalabas kung kailan siya pinanganak, doon siya namatay. Yan ang mangyari. Bakit pa nagbigay ng pista ang Diyos ng spring and fall? So dahil yung spring and fall, mayroon nakatagong mensahe. Pati yung creation ng mundo. Yung creation ng mundo, yung pagkahulog ng tao, lahat yan may pattern. At gusto ng Diyos makita natin yung pattern. At yung buhay natin uminok sa pattern. Yung Hudyo umiinog yung buhay nila sa pista na walang unawa. Ang kailangan natin may unawa. Kung yung Katoliko gumawa ng sariling pista na wala ring may ibang interpretasyon tayo, iba yung pista natin sa salita. Yung mga literal na pista ng Hudyo, kinukuha natin yung unawa, yung type. Kaya kailangan sa lexicon ituro to, share. Kaya yung 3 yung seasons. Pag equinox, pantay ang araw at gabi. Pag solstice, mas malaki ang araw o gabi. Alam na natin yung modern celebration nagpapaputo kung ano pa nagpapaingay. Pero yung nagpapaingay, ibang pets, malapit din sa spring and fall. Yung Chinese daw nagpapaingay para magising yung natutulog na Diyos o kaya na malaya siya ng Diablo or what. Dito tayo sa ano yung original New Year bago naging Roman? Kwento mo lang, Sister Yed. Yung present modern New Year natin Roman. Bago yung naging Roman, ano yung New Year's ng ibang pagan culture, ibang pagan religion? Malapit din ba sa spring and fall o may January 1 din talaga? Hindi exactly nakasulat January. May kapetsa din ng January ng Roman. Sige. Paki-report lang, Sister Yed. Ano yung New Year ng mga ibang bansa? So, hindi to Hudyo. Bago dumating ang Roman. Yan. Bago naging Roman calendar ngayon. Diretsoin nyo lang na kung spring and fall din yung ibang bansa. Yan lang curiosity ko. Sabihin mo lang, spring and fall yung ibang bansa bago naging Roman. Hindi, may kasabay ng petsang January 1 din. Yan lang sasagutin mo. Sabi nung sinaunang panahon, hindi daw pare-pareho yung bagong taon. Iba-iba yung petsa. Tapos yung paraan ng
pagdiriwang. Depende sa kalikasan, mga between at paniniwala sa Diyos. So, Yung una yung, sa Babylonian. oo. Babylonian Akitu. Ito daw yung unang naitalang pagdiriwang ng bagong taon mula sa mga sinaunang Babylonian, mga bandang 2000 BC. Yung tawag sa bagong taon nila Akitu, ginagawa nila ito unang bagong buwan matapos yung spring equinox O sa malapit huling sa bahagi spring. ng Marso. O malapit sa spring. Di ba? Halos Opo. kawig sa Hudyo. Sabi ko na nga ba tama yung discernment ko Bago naging Romans, malapit sila sa spring and fall Yung January 1 po kasi si Julius Caesar yung nagpasikat, 'di ba? Oo nga. Pero bago si Julius, mayroon bang katulad niya na January 1 din? Pero hindi rin nakasulat January Meron bang katulad niya, winter, tawag natin winter solstice yan, Meron bang winter solstice ang New Year? Ito kasi winter solstice ang New Year na to December, January. Nakita ko, brother, wala namang mga winter dito. So puro spring and fall ang New Year ng ibang bansa. Halimbawa, sumama ka sa camp, pero ikaw ay bisita. Tapos, nag-interview ka. Ngayon, hindi ka entertain, parang hindi ka pwede mag-interview. Paano yun? Tayo ba ang nagbibigay ng kasalanan sa tao? Kasi hindi nila abot. Actually, binibigyan natin pag-asa yung tao. Whether later ma-realize na tama yan. Or binibigyan natin tsansa. Kasi kung di mo bibigyan ng tsansa, di parang habang buhay, ganun na lang. Yung buhay traditional na lang. Ang tunay na camp ay mag-sharing interaction Kahit hindi araw ng camp. Pero pag camp, meeting o fellowship, kahit nga every weekly yan dapat ang target. Nakasulat sa Bible yan Yan ang tunay na fellowship. Yan ang tunay na camp. Yan ang Feast of Tabernacle. Ngayon, kunwari, hindi pa abot. Hindi tayo namimilit, pero ikot pa rin tayo. Meron din predestinado ang Diyos na makaunawa yan. Dati nga, yung camp natin sa General Luna, tuwang-tuwa yung mga Oneness pastor Kasama dapat end-time pastor kasi may nag-rapture sa mga end-time pastor para hindi ma-interview So, yung kina Winston Pesito dun sa Bicol, yun ang dalawang maalala kong pinakamagandang setup na natutuwa yung mga pastor dyan. So kung wari, hindi pa abot pero binibigyan natin chance baka sa future maabot din. Pero hindi naman siguro lahat is nabero, di ba? Hindi naman lahat siguro sarado. Kasi yung iba takot di ba? May level 3 takot sa interview. Si John Olivera takot dyan sa yung membro niya Pero, yan ang magbibigay buhay actually. Hindi lang nila abot. Yan ang nakasulat sa Bible. Contend for the faith. Kung may differences, hindi away. Ang akala ng iba, away. Kung may differences kayo, hindi magpaliwanagan kayo na nagmamahalan pa rin sa isa't isa. Yan ang pista, yan ang enjoy. Kahit man may difference, kaibigan pa rin tayo, kapatid pa rin kita, at ito yung biblical na na pagkain ng salita. Hindi nyo pagkakaintindihan, magpapaliwanagan, latagan, walang emosyonan. Yung emotion, immaturity pa yan. Pambata pa yan. Di ba yung bata parang takot pa sa stranger. Pero pag malaki na yung bata, hindi niya takot sa stranger. Kala niya kumilatis. So yung takot sa stranger, okay lang matakot dahil bata ka pa. Baby ka pa, baka kidnapin ka Di ba? Don't talk to strangers kasi bata ka pa. So ngayon, under training tayo, na yung bata sinasanay na may ka-sharing. Spiritual na bata, kailangan umabante na tayo. Sir Francis, bakit daw po iba-iba yung New Year? Like yung Chinese, January, February, tapos sa
Iba October, yung iba December. O, tapos merong January 1, May, July, ganun. So, kanina kung napakinggan mo, sabi ko kanina, dati, malapit sa spring and fall ang New Year ng mga bansa. Ngayon, nung dumating ang Romans, winter solstice ang New Year ng Romans. Yung New Year ng Romans, winter solstice, parang nagko-focus kay Nimrod, di ba? Malapit na rin New Year, December, January, winter solstice ang tawag dyan, winter solstice. Yung spring and fall, ang tawag dyan, equinox. Yung kultura ng mundo, malapit sa yung kinekwento mong October, spring and fall yan. Yung Chinese New Year, may spring din yan, spring festival, ganyan. Malapit nga sa spring and fall, yung ibang bansa, until dumating ang Romans, na focus, naging universal na ang Roman calendar. Ang Roman calendar ay winter solstice. So, ano ngayon na mensahe natin? Ano ngayon mensahe ng Diyos? Mensahe ng Diyos. Utos ng Diyos yung celebration ng spring and fall. So, malapit din yung pista ng Diyos sa Hudyo, sa spring and fall. Yan ang New Year, na may mensahe. May mensahe yan. Ngayon, meron bang mensahe kung winter solstice? Meron din. Ang type niyan yung backslide, yung apostasy. Ang type niyan yung kay Nimrod sa Miramis. Ang type niyan yung parang yung mensahe ko sa winter escape. Di ba, may mensahe winter escape tuwing Christmas. Yung winter escape, yan ang type niyan. Okay? Don't let your escape be on a winter. Yan. So, mahabang paliwanag yan. Pero i-review mo yung dating nakalipas. At yun ang sagot. Bakit mahalaga at bakit may iba-ibang New Year? May iba-ibang New Year kasi may kinalaman na sa mensahe ng Diyos na mayroong apostasy at may restoration. May original, which the creation of God in the world, no, in 4 seasons. Meron ding apostasy, ibig sabihin, na-focus lang sa winter solstice, which is ngayon, Roman calendar. Buong mundo nagse-celebrate. Whether Christmas o New Year, winter solstice yan. Tapos, ano yung restoration? Tayo na lang. Tayo na lang mag-emphasize ng spring and fall. May nagse-celebrate ng spring and fall, pero walang revelation. Tayo lang magbibigay ng revelation dyan. Ano ba yung mensahe ng Diyos nakatago dyan? Nakasulat sa Bible yan. Kaya mahalaga yan. Mahalaga yan. Kahit hindi pa nabanggit ng propeta yan. Pero kailangan natin banggitin. Kasi nasa Bible yan. Tayo magpapatuloy sa legacy ng propeta na back to the Bible. Okay? Mga nakatagong hiwaga sa Bible. Paano po ba tayo mababautismo sa apoy ng Espiritu? Ang apoy, una, susunugin yung karnalidad mo. Pag ang unang apoy maramdaman mo, init ng kanyang salita. Ewan ko kung na-experience mo na yan. Pero pag tuloy-tuloy ang sharing nyo, whether bahay, pamilya, o kapatiran, o setup dyan, may maramdaman ang apoy. So yung apoy, hindi lang yung nag-fasting prayer, kausap lang ang Diyos. Yung apoy, ang pinakamataas na apoy, yung nakikipag-sharing ka. At nangangaral ka. Pag nangaral ka, may apoy na bababa sa'yo. Yung apoy niya, nasa spirit yan, nasa kaluluwa yan. Yung apoy na Espiritu Santo, yan yung ma-revive ka sa salita niya. Sa umpisa, hindi ka na-revive kasi inutusan ka lang, robot ka lang. Pero later, tuloy-tuloy ka lang, tuloy-tuloy lang yan, no? Tuloy-tuloy lang assert, bakanting oras, ginagamit yan, may coordination, may infrastructure, may disiplina. Eventually, aapuyan ka, gagamitin ka. So, lahat ng nangangaral, whether kapos o kumpleto, may apoy yan. Of course, mas malaking apoy yung yung hindi nakakahon, yung hindi kapos. Mas malaking apoy yung bereyan, yung open ka, yung hunger ka sa deeper truth, no? Deeper mysteries. Mas malaking apoy yun. So, yung apoy, yan ang tanda ng selyo mo. Yan ang apoy. Yung apoy, susunugin din ng Diyos yung mundo eh. So, bago pa dumating yung sunog na yan, kapag nauna na yung apoy sa'yo, babaguhin niya yung katawan mo, hindi ka na magdudusa sa apoy. Hindi ka na maliliquefy. Yung maliliquefy, yan yung mga ayaw magpa-apoy ngayon.
So, parang follow up din po to sa question ni ate. Kasi, Oo. di ba po, sa dati, yung Diyos yung gumawa ng iba't ibang lengguwahe. Tapos nagkaroon po ng iba't ibang paniniwala. Connected po ba to dun sa iba't ibang araw ng celebration ng New Year? Tapos yung next question po is, okay lang ba mag-celebrate ng New Year? Kasi sabi, hindi naman daw siya, wala naman nakasulat sa Bible na hindi pwede or hindi naman siya biblical. Type ba yan sa iba-ibang New Year? Sagot ko, yes. Kaya nga, meron malapit sa spring and fall, may malayo, which is winter solstice. Wala naman nag-New Year na summer, no? Summer solstice. So, yan, nag-iba-ibang lengguwahe. Type yan ng iba-ibang mensahe. Type yan ng, pwede mo i-type yung New Year na iba-iba. Pero hindi lang New Year yan, maraming na iba-iba. So, dito tayo sa New Year, may mensahe din yan. Mula malapit sa spring and fall, napunta sa winter solstice, which is Roman calendar ngayon. So, kanina tinanong ko si Ed kung napakinggan mo. Gusto ko lang ma-confirm. Karamihan ba ng New Year noon ay malapit sa spring and fall? Oo daw. Wala siyang makitang New Year na palapit sa Roman. So, naiba lang to sa Roman. Siguro meron ding iba, hindi lang niya nakita or wala pang alam. Pero, madalas nasa spring and fall ang New Year ng mga bansa. Hindi pa tayo Hudyo, Hindi pa tayo sa Diyos na calendar. So itong winter solstice na New Year, may type din yan. Yung winter, di lumamig ka. Yung fall type ng pagkahulog, yung winter parang patay ka or parang malayo ka, apostasy ka. Okay, ang tanong ni Janelle, pwede ba mag-celebrate ng New Year? Ang sagot, katulad din ng Christmas at iba-iba pa, huwag tayo mag-celebrate ng mangmang. Halimbawa, iba gusto magpaputok. May kapatiran tayo, gusto lang magpaputok Dahil masaya sa mga bata. So, hindi pa siguro na-recruit o humiwalay sa akin, pero nagpapaputok siya. Huwag ka magpaputok. Sabi, hindi. Kalayaan namin gawin to. Ito yung batayan natin pag nag-celebrate tayo. Huwag ka mag-celebrate ng mangmang. May mga end time din, Christmas din na may Santa Claus, Christmas tree din O si Brandon dati may ganyan. O may ibang, may level 3, may ganyan din dati. Dahil daw sa mga anak. Ano ibig sabihin, ipapamangmang mo yung anak mo para hindi lang maiba sa ibang tao. Huwag kang makiayon. Sabi sa Bible, huwag kang sumabay sa tao. So kunwari, mundo may celebration. Ano ba yung tamang celebration? Kaya meron tayong hukom, di ba? Meron tayong church, meron tayong aralan. Ano yung biblical na celebration? Huwag mo kakalimutan ng Diyos. Kahit na winter solstice pa yung New Year, huwag nyo kakalimutan ng Diyos. Di ba? Pinakamataas yung Word of God. Siyempre, kung maingay na yung putukan ng edi praise worship, dati sinasuggest ko sa Manalita yan dahil putukan na sa labas, di praise worship magdamag. Walang kapitbahay magko-complain. Dahil lahat naman nagpuputukan tapos pag wala na, di Word of God ulit. Word of God ang pinaka-highlight. Hindi ka lang maka-Word of God pag maingay yung putukan. O buti ngayon taon, walang putukan masyado. Word of God dapat. O pagdating ng January 1, o yung midnight ng December 31, magpuputukan. Kung kaya nyo mag-Word of God, Word of God. Kung hindi, mag-praise worship kayo. Okay? O bago mag-ingay, mag-Word of God. O pagkatas ng ingay, mag-Word of God. Kasi nagpupuyat din lahat Nagno-Noche Buena lahat Nag-reunion din sila kung ganyan ka lang, kumain ka lang kayo, nagtipon lang kayo, iba yung pinag-usapan nyo. Yung kalimutan nyo ang Diyos, sumabay ka lang sa agos na sanlibutan, yan ang kasalanan. Ang kasalanan yung ayaw mo maging offensive. Ayaw mo lumago, ayaw mo lumalim. Ayaw mo sa Word of God. Yun lang ang sagot ko. Ang kasalanan, ang nasa puso mo ba, Berean or Nicolaita lukewarm? Ang Nicolaita lukewarm, sarado ka sa progressive. Nicolaita, yung lukewarm, ayaw mo tungkol sa Diyos. Gusto mo sarili mong diskarte lang. Diyos ang may bigay sa iyo ng pagpapala lahat yan Hindi natin bawal ng piging, hindi natin bawal ng kainan o reunion ng pamilya. Pero ipasok niya yung Word of God. Pagkakataon niya, ipasok niya yung Word of God.
So yan ang tamang celebration. Whether ang New Year mo, winter solstice or spring and fall. Ang spring, yan ang communion natin eh. At yung 7 days unleavened, bahay-bahay. Yung fall, yan ang Feast of Tabernacle ng Hudyo. At dapat din na tayo magbahay-bahay. Kasi may 7 days bigyan. Pero hindi yan obligado sa Christian yung 7 days ng fall. Yung Feast of Tabernacles na 7 days. So gamitin lang din natin. Ang obligado tayo yung Feast of Unleavened Bread. Sana magawa niya pag uwi. Kahit na may pasok na, may trabaho na sa Monday. Ito nga nakaraan eh. Sayang yung mga ang trabaho eh. Hindi natin nasamantala eh. Yung makagawa kayo ng artificial na tanong, yan yung stepping stone. Yan yung train up a child the way the t-shirt ko. Yung artificial, wala pa sa puso ba? Wala pa siyang hunger. Artificial, may ventilator muna. Yung baby, pinalo mo na puwet para umiyak. Paano po mapapakinabangan ang New Year? Mga New Year po. Kunin mo yung revelation, i-share mo sa iba. Iaano ka ng Diyos. Ayun, New Year ng mundo, no? Kailangan natin revelation. Bakit sila nag-iingay? Para ba palayasin yung demonyo or may kwento sa akin nung bata pa ako, natutulog daw yung buwan yung Diyos. Kailangan kalampagin para magising. Anong klaseng love of wife yung babae? Tignan, meron tayong literal na asawa na masinop sa Word of God. Of course, yung iba, yung abot na yun tayo, masinop sa kusina. Masinop sa bahay. Okay naman yan, tama na yung biblical yan. Pero type yan, masinop sa Word of God. May spiritual na pagkain eh, di ba? We're talking of literal na asawa muna. Literal na babae asawa. Tumutulong ka talaga sa bahay, magkaroon ng food and due season. So, hindi lang material. Nandito na tayo sa spiritual, yung church as a lamb's wife. Lahat kayo kailangan masinop sa Word of God. Every joint supply at lahat kayo kailangan tutulong-tulong sa Word of God. Ang buong church, ha? Pwede halimbawa, tinutulungan ako sa ospital. Pati na rin taga St. Luke's, no, matulungin yung tao. Kailangan natin maging ganyan spiritually. As a church, ha? So, alam ko matulungin na tayo sa material. Kunwari, may nagkasakit, may namatay, may na-aksidente, may na-hospital. Pero kailangan natin spiritual, iangat natin sa spiritual. Hindi yan naman mali yan, pero umakyat na tayo sa spiritual. Yan ang target ng Diyos. As lamb's wife, hunger ka sa deep things of God. At yung ibang hindi nakakasabay, tulungan mo makasabay. Parang lakbay lang sa desert. Pag hindi ka naglakad, maiwan ka eh. Pag hindi ka naglakad, maiwan ka sa desert, lalayo ka na, humabol ka. Tatakbo ka pa para makahabol. Ganito rin dito, tulungan natin lahat na makahabol. Kasi nasa lakbayin tayo, hindi tayo nakastagnat, ha? Ang lakbayin natin, hindi tumatakbo lang yung oras. Ang lakbayin natin, yung paglago natin sa word. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang lakbayin. May mas advanced, may mas kapos. Pero, ang importante, nakikita ng Diyos, naglalakad ka sa liwanag. Hindi pwedeng nakatayo ka lang dun. Hindi pwedeng wala kang tanong. Hindi pwedeng ayaw mo mag-content, at least sumunod ka sa instruction. Kahit na wala ka pa masyadong hunger. Baby ka pa, patulong ka sa iba. O may baby kayo, may anak kayo na wala pang hunger, tulungan nyo. Magulang sa anak. Kapatiran sa kapatiran, tulungan nyo. Ampunin nyo. Yung anak, yung ibang kapatiran, anak nyo na rin. Pag bilang anak, hindi sa material lang, kundi spiritual. So, ganyan kayo tunay na lamb's wife. So, pag hindi ganyan, Laodicea na yan, lukewarm church na yan. Na walang interest sa ganyan. Bakit ba tayo nagtitipon? The word nga ang mahalaga eh. O lahat naman nagsasabi mahalaga ang word. Then, ang pagpapahalaga mo sa word, yung pagkaberehan na. Yung pagkaberehan, siyempre, hindi ka sarado. At gusto mo lumago rin yung pamilya mo, lumago yung miyembro mo, kapatiran mo. Tulungan tayo lahat na lumago lahat. So, unang-una, siyempre, kapatiran natin kasi obligado na tayo sa kapatiran natin. Then, kung may pagkataon, kahit yung kaibigan natin sa labas, kapatiran sa labas ng church natin. Kasi sa ubasan ng Diyos, kung tunay kang Kristiyano, magkakapatid kayo. Paano yung pagkakaiba ng unawa? Ay mag-aaralan na. Mag-aaralan, hindi mag-iwasan. Huwag tayo talaki niya para hindi tayo mag-away. Kaya lumago na tayo, hindi to dahil sa away, kundi
Dahil sa paglago, sa pagiging berean, gusto natin makasunod sa Diyos. O, pwede mo ko i-correct, pwede kita i-correct. O yan ang tamang protocol, yan turo ni Barbanap. O sino yung gumaganap niyan? Ganapin na natin yan. So yan lamb's wife. Yan ang tunay na lamb's wife. Walang saraduhan, nag-aaralan. Whether EA1 o 2B. No? Whether natuto ka sa iba o sila'y natuto sa'yo. Sister Yed, tanungin kita, meron man dahilan kayo nag-iingay sa January 1? Maaaring may nag-iingay sa ibang Spring and Fall New Year. Meron bang kultura na nag-iingay sa New Year? Wala naman. Kung rin bata ako, sabi sa akin ng lola ko, nanay ko, o sino man, namamatay, natutulog na yung buwan na Diyos nila, kaya kailangan mag-ingay sila para magising. Yan yung isang dahilan. Tapos yung iba naman, narinig ko, putukan para lumayas yung mga demonyo. Yung nakita ko lang po, yun sa Chinese New Year, may mythical halimaw, yun yan. Tapos maglalagay sila ng mga, ng mga pula na yung parang gamit nila ngayon sa Chinese New Year Kung nga pala para yung putukan, mapaalis yun. yung Chinese yata yung naguna ng putukan bago yung European. Nahawa na lang. Opo. O sige, Kaya pero yung New Year nagagamit na, sila ng firecrackers. pero yung New Year na siguro malapit sa spring, tama? Opo. So, dito tayo sa Jewish calendar. Ano yung turo ng Hudyo? Report mo na lang yung creation ng mundo, creation ni Adam. So, yung fall, yan ang taglagas na New Year. Yung Rosh Hashanah. So, itong spring and fall, at dito ang umiikot ang New Year ng Hudyo. Yung New Year ng Hudyo, New Year din ng mga iba-iba bansa, nabago na lang nung naging winter solstice ang New Year, which is Roman calendar natin ngayon. So, itong fall New Year, so pakireport lang, Sister Yed, ano raw yung nangyari? Ano yung creation ng mundo ni Adam? Nalikha daw, Brother Rep, nung gabi ng October 6, 3761 BCE. Tinatawag daw ano ang mundi yung Hebrew Year 1. Kinalculate daw yun pala sa mga talaan sa Biblia at yung kasaysayan ng mga rabay. Yung talaan ng Biblia, genealogy ni Adam yan. Creation nga ni Adam yan, hindi ng mundo. Bakit naging New Year ang spring? Meron ba kayo nasa liksik na utos to ng Diyos? Diyos ang nagturo nito. This will be the beginning of your months. Exodus 12. The beginning of the months, ibig sabihin, ito yung New Year na utos ng Diyos para sa mga believers. Na? Start to Passover. Alam mo yung may nakatagong hiwaga dyan. Yung Passover pala yung creation ng Logos yun. Logos, it's more than creation ng mundo eh. Nasa Logos. While we were yet sinners, Christ died for us. Bago pa ilalangan sa libutan, pinatay na si Kristo. Yan yung nakatagong hiwaga ng New Year, ng spring. Kaya Passover ang unang-una eh. Yan nasabi ng Diyos yun. Ito creation ng mundo. Pwede rin ang petsa niya, katulad ng October. Kaso timeless yan, hindi mo matrace eh. Yung tinitrace ng Hudyo, kay Adam yan. Ito kasi dinosaur, wala pang Adam dito eh. Mukhang may tao dyan, pero hindi galing kay Adam. Ibang tao yan eh. Prehistoric yan. Pre-Adamic civilization. Yan. Angel. Sa iba, Anunnaki alien. Ito si Adam. So, yung sinasabi ng October kay Adam na yun, kasi trination nila yung genealogy, yung talaan. May generation dyan, Yan yung sinasabi ni Stayed. Si Adam, yung si Kristo pinanganak din sa fall, sa taglagas. Kung pinanganak si Kristo sa taglagas, yung mga taong si Adam, nilalang din sa taglagas. So pinanganak si Kristo sa laman sa taglagas. Si Adam, create mula sa lupa sa taglagas. Ano yung pinapakita dyan? Yung kapanganakan ni Kristo at yung pagkalalang kay Adam ay tumapat sa taglagas, tumapat sa pagkahulog ng tao. So ang mundo, sa unang creation, ay nahulog. Kaya yung mga tao na nag-enjoy ng nature, hindi yan na final. Kasi may demonyo sa mundo. Nahulog ang mundo. Hindi lang nila na-realize, hindi pa nilang natanggap. Yung mga nag-enjoy sa mundo, na walang revelation ng Diyos, nagbubulag-bulagan na parang walang demonyo sa mundo. Na parang ang buong mundo ay masaya lang na paraiso. Satan City ang tawag dyan. Ang dapat tawag dyan. Kasi binulag ka ni Satan eh. Na Eden eh. Nasa Eden ka pa eh. Hindi, pinalayas ka na sa Eden.
Nasa Matrix ka lang na nasa Eden ka pa. Wala ka na sa Eden na physical na paraiso. Katulad sa pelikulang Matrix na sira na yung mundo. Yung mundo nakikita mong maganda, pinaganda lang yan. Sa'yo, sa mata mo. Pero in realidad, kontrolado ng diablo tong mundo. Oh, kontrolado ko. Nasa isang simulation ka. Kailangan lang magising sa simulation na yan. Magising ka sa simulation na yan. Magising ka ng ultimate na mundo galing sa spring, which is galing sa new heaven, new earth. Of course, yan yung dulo after millennium. Yan yung type din ng yung eternal age, new heaven, new earth. Yan ang type. Ibig sabihin, yung fall creation, civil new year ng Hudyo, ay hindi pa yun ang perfect kasi taglagas yan eh. Ang perfect nasa spring. Itong sinaselebrate nating mundo, new year, etc. na fall, ay hindi pa yan perfect. Galing nga sa fall eh. Kailangan i-renew, i-reset, i-regenerate. Kaya may new heaven, new earth. Kaya may born again, may salvation, may new man. Yan ang preparation natin ngayon. Nasa preparation tayo niyan. Sana makita natin yan. Yes, Lord. Salamat po muli, Panginoon, sa natapos po naming live broadcast Sabado Tanungan. Nandito pa rin po kami sa General Trias Green Park, People's Green Park, Cavite. Salamat po, Panginoon, sa mga nakapakinig, nagbigay ng tanong, at sa mga kasagutan, Lord, na natanggap po namin dun sa mga katanungan, Lord. Nawa po ito ay makapagbigay ng kaliwanagan at kalakasan po, Lord, sa bawat isa po sa amin. At patuloy namin, Lord, na ikakalat ang inyong mensahe para makapagbigay inspirasyon at kalakasan, Panginoon, legacy ni Kristo, Lord, sa mga darating pang panahon, Panginoon. Ito po ay aming pag-iingatan at aming isa sa buhay, Lord, dahil yun ang pinakamahalaga, yung maibahagi namin at maisabuhay namin, Panginoon, yung mensahe at makita ito sa amin bilang isang buhay na patotoo, bilang mga walking epistles, Panginoon. At salamat muli, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa amin, ganun din po sa aming pag-iwahiwalay at aming pag-uwi, Lord, sa aming mga tahanan. Salamat sa mga mensahe na natanggap din po namin ng kaninang hapon at umaga sa mga pastor na iba't ibang grupo ng End Time, Panginoon. Nawa po ay napakinabangan po ito ng mga tagapakinig, Lord. At salamat, Panginoon, sa mga biyayang natatanggap namin sa inyo, physical, pero higit sa lahat, Lord, ang aming hinahabol ay yung kalakasan at pagpapabusog, Panginoon, sa aming espiritu. Salamat sa buhay ni Brother Francis at sa mga pinagdadaanan niya, Lord, sa kanyang kalusugan. Kayo po ang mag-ingat sa kanya. Gabayan niyo po siya, Panginoon, sa darating niyang operasyon sa Lunes. At gayon din po, Lord, sa kanyang kabuhayan, Panginoon. Pag-ingatan mo po ito. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkakamali namin, sa mga kahinaan namin, Lord, sa pagtupad sa inyong mensahe. Pero nananatili pa rin po kami, Lord, na nandito at magpapatuloy kahit kami po ay nadadapa, kami po ay babangon para po sa paninindigan ng iyong salita sa inyong programa. Muli binabalik ko po ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ano kung huling
Yan yung tamang mother and child.